Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 251, walang magawang buntong hininga. Kung ganoon ang kaso, ito ay magiging mahirap. Matapos marinig ang mga salita ng Lightning Leopard King, isang komplikadong ekspresyon ang hindi sinasadyang lumitaw sa mukha ni Xingju. Pagkatapos ng lahat, ang Azura Palace ay pupunta sa panloob na lugar sa hinaharap. Kung sasaktan nila ang isang powerhouse sa inner area sa oras na ito, tiyak na hindi magiging madali ang kanilang mga hinaharap na araw. Hindi ba Alliance Mansion lang? Noong ang sovereign na ito ang namamahala sa Toiring Sky Region, maliit na sekta lang ang hindi nakagawa. Sa sandaling ito, ibinaba ni Xiaolong ang kanyang mga labi at nagsalita ng may paghamak. Senior, ikaw. Matapos marinig ang mga salita ni Xiaolong, ang Thunder Leopard King ay tumingin kay Xiaolong na may pagtataka. Alam niya na ang Union Palace ay naging isa sa mga nangungunang kapangyarihan sa Toiring Sky Domain 1,000 taon na ang nakalilipas. Ayon kay Xiaolong, noong siya ang namamahala sa Toiring Sky Domain, ang Union Palace ay hindi pa kilalang maliit na sekta. Sa madaling salita, nabuhay si Xiaolong ng mahigit 1,000 taon. Kahit na ang mga demonyong hayop ay may limitadong habang buhay, at ang mga maaaring mabuhay ng higit sa 1,000 taon ay pawang bihira at maalamat na mga demonyong hayop. Sa sandaling ito, lumalim ang paggalang ng Thunder Leopard King kay Xiaolong. Hindi lang siya. Maging sina Ying Huang at Uncle Pan ay tumingin kay Xiaolong ng may pagtataka. Lalo na nang sabihin ni Xiaolong na siya ang namamahala sa Toiring Sky Domain, hindi nila maiwasang pagdudahan ang katotohanan ng kanyang mga salita. Gayunpaman, kumpara sa Thunder Leopard King, Ying Huang, at Uncle Pan, Xingju, Elder Feng, Li Xiaohan, at ang iba pa ay sobrang kalmado, dahil alam na alam nila ang pagkakakilanlan ni Xiaolong. Ang Imperial Wind Pavilion ay umiral ng libu-libong taon, kaya alam nila na ang sinabi ni Xiaolong ay hindi mali at ganap na totoo. Dahil nangyari na, wala nang saysay na isipin ng mga hindi alam na panganib. Napatay lang namin ang ilang matatanda ng Gold at Silver Mountain Villa. Kailangan ba ng Union Palace na magpadala ng krusada laban sa Azura Palace dahil lang dito? Pagkatapos ng lahat, ang Gold and Silver Mountain Villa ay isa lamang alyansa ng Union Palace. Kung narito ang Gold at Silver Mountain Villa para magpadala ng krusada laban sa Azura Palace, gusto kong makita kung gaano kalakas ang puwersa sa panloob na lugar. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Xingju sa isang masiglang paraan. Nang banggitin niya ang Gold at Silver Mountain Villa, napuno siya ng pag-asa. Tila hindi sineseryoso ni Xingju ang Gold at Silver Mountain Villa. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay alisin ang Sunset Cloud Valley at ang Soaring Tiger Hall sa lalong madaling panahon. Hanggat ang ating Azura Palace ay tunay na kumokontrol sa buong Eastern Region, kahit na ang Gold at Silver Villa na iyon ay talagang gustong umatake. Ang ating Azura Palace, kailangan nilang mag-isip ng 2 beses. Sumang-ayon si Elder Feng matapos ang mga salita ni Xingju. Matapos marinig ang mga salita ni Elder Feng, tumanggo ang lahat bilang pagsang-ayon. Dahil iyon ang kaso, gawin natin ang pulong ng paghahanda. Nang makita ito, ngumiti si Xingju at sinabi. Sa isang alon ng kanyang manggas, isang malaking diagram ang lumitaw sa bulwagan. Ito ang topographic na mapa ng buong silangang rehiyon. Hindi lamang ang kalupaan ng silangang rehiyon ang naitala sa mapa, ngunit ito rin ay isang mapa ng distribusyon ng mga puwersa sa silangang rehiyon. Lahat ng puwersa, malaki at maliit, ay minarkahan dito. Kahit na ang lakas ng puwersa ay detalyado. Matapos lumitaw ang napakalaking diagram, tumayo si Elder Feng at ang iba pa, pumunta sa diagram at nagsimulang talakayin ang mga detalye ng labanan. Ang pagkuha sa Sunset Cloud Valley at ang Soaring Tiger Hall ay ganap na naiiba mula noong kinuha nila ang Track-Ales Gate. Kung ikukumpara sa nakakalat na buhangin na nakapalibot sa Azura Mountain Range, ang Sunset Cloud Valley at ang globo ng impluensya ng Soaring Tiger Hall ay masasabing hindi magagapi. Kaya, upang ganap na makontrol ang Eastern Region, hindi lamang ang Sunset Cloud Valley at ang Soaring Tiger Hall, maging ang mga puwersang nasa ilalim ng kanilang kontrol ay dapat nasakupin ng isa-isa. Sa pamamagitan lamang nito magagawa nilang ganap na kontrolin ang silangang rehiyon. Ang talakayan sa pulong ng paghahanda ay tumagal ng isang buong araw. Makalipas ang isang araw, pagkatapos makumplito ang plano ng labanan, gumamit si Xingju ng isang espesyal na paraan ng komunikasyon upang maihatid ang plano sa mga pinuno ng mga puwersang nasa ilalim ng kanyang kontrol. Sa kasalukuyan, nasaksihan na ng mga puwersang ito ang lakas ng Azura Palace. Higit pa rito, ganap na nilang kinilala ang Azura Palace. Kaya, kailangan nilang ganap na sumunod sa utos ni Xingju, ang pinuno ng palasyo ng Azura Palace. Matapos maayos ang lahat, dinala ni Xingju sina Su Linier at Li Xiaohan sa 10,000 Beast Mountain Range. Kahit na ang Demonic Beasts ng 10,000 Beast Mountain Range ay sumangayon na natulungan sila, naramdaman pa rin ni Xingju na mas ligtas para sa kanya na personal silang utusan. Sa pangangasiwa sa kanila ni Little White, malamang na hindi sila maglalakas loob na suwayan ang kanyang utos. Sa kasalukuyan, ang Azura Palace ay pumasok na sa isang estado ng paghahanda para sa labanan. Ang lahat ng puwersang nasa ilalim ng kanilang kontrol ay pinakilos ang kanilang makapangyarihang puwersa. Sa isang banda, kinailangan nilang itatag ang pangunahing puwersa sa pag-atake. Sa kabilang banda, kailangan nilang tiyakin na walang sino man ang magsasamantala sa kanila kapag lumipat sila ng malaki.
Sa makatuwid, kahit na ang labanan na ito ay mukhang simple, ito ay medyo nakakapagod upang maghanda para dito. Higit pa rito, malinaw na hindi sapat ang sumunod na 2 buwan. Higit pa rito, sa Eastern Region, hindi lamang ang Azura Palace ang pumasok sa isang estado ng paghahanda para sa labanan. Maging ang Sunset Cloud Valley at ang Soaring Tiger Hall ay pumasok sa isang estado ng paghahanda para sa labanan. Ang kalamidad na dulot ng Flower Valley ay malinaw na hindi direktang naging fuse para sa digmaan sa pagitan ng tatlong dakilang kapangyarihan. Malapit nang sumiklab ang isang malaking digmaan anumang oras. Sa kanlurang bahagi ng silangang rehiyon, mayroong isang malaking lungsod na itinayo mula sa Black Iron. Ang lungsod na ito ay lubos na nababantayan. Sa paghusga sa panlabas na anyo nito, hindi ito matatawag na lungsod. Sa halip, dapat itong tawaging isang malaking kuta. Ito ang pugad ng isa sa tatlong dakilang kapangyarihan ng Eastern Region, ang Soaring Tiger Hall. Sa sandaling ito, sa labas ng isang medyo espesyal na gusali sa Soaring Tiger Hall, isang lalaki ang balis ang naglalakad pabalik-balik. Ang lalaking ito ay si Ziman Guang, ang nakipag-away kay Xingju sa Flower Valley. Buzz. Sa sandaling ito, ang Spirit Formation Gate sa ilalim ng gusali ay biglang gumalaw. Pagkatapos, lumabas mula rito ang figure ng isang lalaki. Ang lalaking ito ay may taas na 8 talampakan. Siya ay may matipunong pangangatawan at isang pares ng mala-espada na kilay. Naglabas ang kanyang mga mata ng walang awa at dominanteng aura. Ang lalaking ito ay ama ni Ziman Guang, ang Hallmaster ng Soaring Tiger Hall, Ziman Hu. Panginoon Ama, kumusta? Pumayag ba ang Gold at Silver Villa na magpadala ng mga tropa para tulungan tayo? Pagkatapos lumitaw ni Ziman Hu, nagmamadaling lumapit si Ziman Guang sa kanya at nagtanong ng may paggalang. Mula sa kanyang magalang na saloobin, makikita na ang kilalang young master na ito ay labis na natatakot sa kanyang ama. Mukhang mahigpit ang mga kahilingan ng kanyang ama sa kanya. Haste, hindi ito maganda. Nang marinig ang tanong ni Ziman Guang, bumuntong hininga si Ziman Hu at sinabi, Panginoon Ama, ano ba talaga ang nangyari? Nang makita ito, nagsalubong ang mga kilay ni Ziman Guang habang kinakabahan siyang nagtanong. Ang War Emperor expert na lumitaw sa Flower Valley ay ang Gold and Silver Villa's Great Elder. Higit pa rito, kalahating buwan na ang nakalipas, ang Soul Jade Sleep ng Gold and Silver Villa's Great Elder ay nabasag. Sabi ni Ziman Hu na puno ng mukha, na may pag-aalala. Ano? Patay na ang War Emperor expert na iyon. Lord Father, kung patay na ang War Emperor expert na iyon, ito ay dapat na gawain ng Azura Palace. Matapos marinig ang mga salita ni Ziman Hu, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Ziman Guang habang nagmamadaling sinabi. Ang Azura Palace ay may lakas na patayin ang Gold and Silver Villa's Great Elder, ibig sabihin ay may lakas sila para talunin tayo. Parang babagsak na ang Soaring Tiger Hall natin. Matapos marinig ang mga salita ni Ziman Guang, si Ziman Hu ay tila naantig ng kung ano at muli ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga na walang magawa. Panginoon Ama, bakit mo nasabi iyan? Maaari pa kayang maupo ang Gold at Silver Villa pagkatapos patayin ng Azura Palace ang Great Elder ng Gold at Silver Villa. Paanong hindi sila magagalit? Kahit ganoon, ayaw pa rin nilang magpadala ng kanilang pangunahing puwersa para tulungan tayo. Tila may naintindihan si Ziman Guang mula sa mga salita ni Ziman Hu at nagtanong sa paraang naguguluhan. Sa sandaling ito, kumikislap ang mga mata ni Ziman Guang na may hindi maipaliwanag na ekspresyon. Dahil sa kanyang puso, itong Hall Chief ng Soaring Tiger Hall, ang kanyang ama ay palaging isang dominanteng tao, isang taong determinadong manalo anuman ang mangyari. Gayunpaman, ang gayong tao ay nasa mababang espiritu ngayon. Paano ito tatanggapin ni Ziman Guang? Sa katunayan, ngayon lang nakipag-ugnayan si Ziman Hu sa Gold at Silver Villa, umaasang hingi ng kanilang tulong sa kritikal na sandali na ito, upang mapag-isa niya ang Eastern Region sa isang iglap. Pagkatapos ng lahat, ang Soaring Tiger Hall at ang Gold at Silver Villa ay nakabuo na ng isang alyansa. Sa makatuwid, sa kritikal na sandaling ito, ang Soaring Tiger Hall ay naniniwala na ang Gold at Silver Villa ay hindi uupo at walang gagawin. Gayunpaman, ang resulta ay hindi ang kanilang inaasahan. Haste, ito ay dahil ang Azura Palace ang pumatay sa Gold at Silver Villa's Great Elder kaya ang Gold at Silver Villa ay nakahanap ng dahilan upang salakayin ang Azura Palace. Gayunpaman, hindi sila makakatulong sa amin upang lipulin ang Azura Palace. Sa halip, maghihintay sila hanggang sa lipulin tayo ng Azura Palace at pagisahin ng Eastern Region. Pagkatapos nito, sasalakayin nila ang Azura Palace. Sa oras na iyon, magkakaroon sila ng lehitimong dahilan para sakupin ang Eastern Region. Kung ganoon, kahit na mahulaan ng mga pinuno ng iba pang tatlong panlabas na rehiyon ang ambisyon ng Gold at Silver Villa, wala silang masasabi. Nang marinig ang tanong ni Ziman Guang, muling bamantong hininga si Ziman Hu. Sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay puno ng kawalan ng kakayahan at kawalan ng kakayahan. Siya, ang Panginoon ng silangang rehiyon, ay nahulog sa isang kahabag-habag na estado. Ano? Talagang ginagawa ito ng Gold at Silver Villa. Ipagwawalang bahala ba nila ang ating kasunduan? Bilang isang kapangyarihan ng panloob na rehiyon, paano nila babalikan ang kanilang salita? Pagkatapos marinig ang mga salita ni Ziman Hu, biglang umungal si Ziman Guang. Sa galit, Guangir, napakatanga mo talaga.
Sinusubukan lang ng Gold and Silver Villa na gamitin ang Soaring Tiger Hall natin. Palagi na lang ganito. Sa pagtingin sa reaksyon ni Zimenguang, isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zimenhu. Sa sandaling ito, si Zimenhu ay masasabing lubhang walang magawa. Si Zimenhu, ay naging isang matalinong tao sa buong buhay niya. Sa kanyang malupit na pamamaraan, sa wakas ay ginawa niya ang Soaring Tiger Hall na isa sa mga pinuno ng Eastern Region. Gayunpaman, ang kanyang anak ay tulad ng isang tulala. Bukod sa pagiging playboy, wala siyang nagawa. Kahit na ang kanyang paglilinang ng isang low-level working ay nakamit lamang sa pamamagitan ng pagpapakain sa kanya ng napakaraming pildores at likas na kayamanan. Tatay, ano ang ibig mong sabihin? Baka alam mo na ayaw talaga tayong tulungan ng Gold at Silver Villa. Nakikita ito, nagtatakang tanong ni Zimenguang. Hehe, matagal nang gustong sakupin ng Gold at Silver Villa ang Outer Region. Bagamat walang pakialam ang mga kapangyarihan ng Inner Region sa liblib na lugar na ito, iba ang Gold at Silver Villa. Ang pinapahalagahan nila ay ang business opportunities. Sa apat na outer regions, ang ating Eastern Region ang pinakamahina. Natural, gusto muna nilang gumawa ng hakbang sa ating Eastern Region. Ang kanilang pakikipag-alyansa sa ating Soaring Tiger Hall ay para lang hiramin ang kamay ng ating Soaring Tiger Hall para sakupin ang Eastern Region. Ang aming Soaring Tiger Hall ay isang piraso lamang ng chess para sa kanila. Nang marinig ang tanong ni Zimenguang, walang magawa si Zimenhu. Lumalabas na itong Hall Chief ng Soaring Tiger Hall, isang ambisyoso at walang awa na karakter ng Eastern Region, ay matagal nang nakikita sa layunin ng Gold at Silver Villa. Diyos ng Digmaan Azura, Kabanata 252, sa bisperas ng digmaan. Lord Father, dahil alam mo na ang intensyon ng Gold and Silver Villa, bakit ka pa pumayag sa kahilingan nila? Matapos marinig ang mga salita ni Zimenhu, biglang namulat si Zimenguang. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung bakit pumayag ang kanyang ama sa kanilang kahilingan kahit alam niya ang tungkol sa plano ng Gold at Silver Villa. Hindi lang tayo ang kapangyarihan sa Eastern Region. Kung hindi ako pumayag sa kanilang kahilingan, malamang na ang Gold at Silver Villa ay hahanapin ang Sunset Cloud Valley o ang Azure Palace. Sa oras na iyon, gagawin tayo ay nasa mas miserableng kalagayan. Sigaw ni Zimenhu kay Zimenguang nang makita niya kung gaano kabagal ang isip ng kanyang anak. Kung gayon ama, ano ang dapat nating gawin ngayon? Sa palagay mo ba ay talagang sasalakayin tayo ng palasyo ng Azura? Nakikita ito, dahan-daang ibinaba ni Zimenguang ang kanyang ulo at nagtanong sa mahiyaing paraan. Masyadong mabilis ang pag-unlad ng Azura Palace. Sa loob lamang ng ilang buwan, nagawa nilang patatagin ang mga nakapalibot na kapangyarihan at naging pinuno ng isang rehiyon. Ito ay nagpapatunay kung gaano nakakatakot ang Azura Palace. Higit pa rito, pinatatag na ng Azura Palace ang kanilang posisyon bilang overlord ng isang rehiyon. Sa Flower Valley, isiniwalat pa ng Sunset Cloud Valley ang bagay sa pagitan ng ating Soaring Tiger Hall at ng Gold at Silver Villa. Sa makatuwid, pakiramdam ko ay tiyak na sasalakayin ng Azura Palace ang ating Soaring Tiger Hall. Gayunpaman, ang Azura Palace ay maaaring hindi kinakailangang makipagtulungan sa Sunset Cloud Valley. Nang marinig ang tanong ni Zimenguang, dahan-daang sumagot si Zimenhu. Bakit? Baka naman ang Azura Palace ay nagbabalak na lumunin ang ating Soaring Tiger Hall at ang Sunset Cloud Valley sa isang iglap. Nagtataglay ba sila ng ganoong lakas? Napuno ng hindi paniniwala ang mukha ni Zimenguang. Hindi pa rin namin alam ang background ng Azura Palace. Gayunpaman, ayon sa aming katalinuhan, hindi nagtagal pagkatapos na maitatag ang Azura Palace, minsan ay nag-activate sila ng isang defensive formation. Ang defensive formation na iyon ay napakalakas, at natatakot ako na hindi ito nangyari. Ang bahagyang mas mahina kaysa sa Sunset Cloud Valley Sunset Light Great Formation. Ang Sunset Cloud Valley Sunset Light Great Formation ay itinayo ng unang Valley Master noong itinatag ang Sunset Cloud Valley. Sinasabi na ang Valley Master ay isang War Emperor. Dahan-daang isinalaysay ni Zimenhu ang impormasyong nakalap niya tungkol sa Azura Palace, pati na rin ang kanyang personal na pagsusuri. Nang banggitin niya ang Great Defensive Formation, bumalatay ang takot sa kanyang mukha. Ano? War Emperor. Iyan ay isang peak existence sa buong kontinente. Panginoon Ama, sa tingin mo ba ay may ekspertong War Emperor sa Azura Palace? Nang marinig ito, hindi maiwasan ni Zimenguang na matanta. Ang terminong War Emperor ay masyadong espesyal at masyadong sensitibo. Ang mga War Emperors ay halos maladyos na pag-iral sa kontinenteng ito, at ang mga nakaabot sa antas ng War Emperors ay pawang mga taong maaaring tumawag sa hangin at magpatawag ng ulan sa Sky Marshal Continent. Sila ang pinakamataas na pag-iral. Para sa isang tulad ni Zimenguang, ang napakalakas na figure ay napakalayo. Gayunpaman, hindi niya maiwasang makaramdam ng bahid ng takot nang maisip niya ang salitang ito. Hindi ko pa naisip ito. Kung hindi, itong Eastern Region ay matagal ng pag-aari ng Azura Palace. Gayunpaman, ang defensive formation na iyon ay higit pa sa sapat upang patunayan na ang Azura Palace ay hindi isang simpleng organisasyon. At least, sila ay mas malakas kaysa sa ating Soaring Tiger Hall. Nang marinig ang tanong ni Zimenguang, muling nagsuri si Zimenhu. Kung ganoon nga ang kaso, hindi ba ang Soaring Tiger Hall ko ay
Nang marinig ang mga salita ni Zimenhu, ang mukha ni Zimenguang ay namula, at ang kawalan ng pag-asa ay lumitaw sa kanyang mukha. Hindi kinakailangan. Actually, may chance pa tayong mabuhay. Nang makita ito, sumagot si Zimenhu. Panginoon Ama, ano ang ibig mong sabihin? Nang marinig ang mga salita ng kanyang ama, nagbago ang ekspresyon ni Zimenguang at nagmamadali siyang nagtanong. Haste, orihinal, ito ay isang bagay na hindi ko gustong gawin. Gayunpaman, ito lamang ang paraan. Nang marinig ang tanong ni Zimenguang, dahan-daang lumingon si Zimenhu at itinoon ang kanyang malalim na tingin sa direksyon ng Sunset Cloud Valley. Panginoon Ama, dali, sabihin mo sa akin. Nang makita ito, nagmamadaling nagtanong muli si Zimenguang. Umanib kasama ang Sunset Cloud Valley. Sa paulit-ulit na pagtatanong ni Zimenguang, tumingin si Zimenhu sa direksyon ng Sunset Cloud Valley at dahan-dahang inilabas ang mga salitang iyon na ayaw niyang sabihin. Ano? Umanib sa Sunset Cloud Valley. Lord Father, ang Soaring Tiger Hall natin at ang Sunset Cloud Valley ay naging magkaaway sa loob ng maraming taon. Paano kaya sila nakipagkampi sa atin? Nang marinig ang mga salita ni Zimenhu, napuno ng gulat ang mukha ni Zimenguang. Magtanong, magtanong, magtanong. Ang alam mo lang magtanong. Walang kwenta kang bagay, hindi mo ba naiisip ang sarili mo? Paano ako, Zimenhu, mangganganak ng isang walang kwentang anak na tulad mo? Nahaharap sa paulit-ulit na pagtatanong ni Zimenguang, sa wakas ay hindi na nakayanan ni Zimenhu at biglang sumabog. Panginoon Ama, alam ko ang aking mga mali, alam ko ang aking mga mali. Nang makitang biglang nagalit ang kanyang ama, si Zimenguang ay nagmamadaling lumuhad sa lupa at nagsimulang humingi ng tawad. Labis siyang natatakot na sasalakayin siya ni Zimenhu. Gayunpaman, habang nakatingin siya kay Zimenguang na nakaluhod sa lupa at humihingi ng tawad, ang mukha ni Zimenhu ay napuno ng kawalan ng magawa. Kahit na si Zimenguang ay hindi isang taong may kakayahang, siya ay, pagkatapos ng lahat, ang kanyang biological na anak. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki ang biglang lumitaw sa tabi ni Zimenhu. Ang lakas ng matandang ito ay aktwal na umabot sa antas ng isang mataas na antas ng War King. Lord Hallmaster, nakahanda na ang lahat. Matapos lumitaw ang matanda, magalang niyang sinabi kay Zimenhu, Ma'am, Protector Liu, iiwan ko sa iyo ang Guangyir. Matapos lumitaw ang matanda, binawi ni Zimenhu ang kanyang kahangahangang ugali mula sa dati at nagsalita ng may mahinang ngiti. Hallmaster, makakaasa ka. Siguradong paprotektahan ng matandang ito ang kaligtasan ni Young Hallmaster. Pagkakita nito, nagmamadaling yumuko ang matanda at sumagot. Panginoon Ama, ayaw kong umalis. Gusto kong manatili sa tabi mo at umabant at umatras kasama ang Soaring Tiger Hall. Sa sandaling ito, si Zimenguang, na nakaluhod sa lupa, ay nagmamadaling gumapang sa gilid ni Zimenhu at nagmakaawa. Sa sandaling ito, puno na ng luha ang kanyang mga mata. Sampal. Gayunpaman, bilang tugon sa pagmamakaawa ni Zimenguang, nagbago ang ekspresyon ni Zimenhu. Sa biglaang pagkaway ng kanyang braso, isang matunog na sampal ang nagpalipad kay Zimenguang ng ilang metro ang layo. Isang pulang palm print ang nakatatak sa mukha ni Zimenguang, at isang bakas ng sariwang dugo ang umagos mula sa sulok ng kanyang bibig. Bastard, sa tingin mo ba sinusubukan kong protektahan ang iyong buhay? Ayokong matapos sa ganito ang bloodline ng Zimen clan ko. Ang dinadala mo sa iyong mga balikat ay hindi lamang ang aking anak, kundi pati na rin ang muling pagkabuhay ng aking Zimen clan. Bilisan mo at sumigaw. Umuungal si Zimenhu habang nakatingin sa walang wentang Zimenguang. Huwag kang mag-alala, tatay. Siguradong hindi na kita bibigwin ulit. Sa sandaling ito, biglang tumayo si Zimenguang. Matapos panasan ang bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig, nagsalita siya sa walang pakialam na boses. Sa sandaling ito, lumitaw sa kanyang mga mata ang isang aura na ganap na kakaiba sa dati. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, pumasok si Zimenguang sa espasyo sa ilalim ng pamumuno ni Protector Liu, iniwan si Zimenhu na mag-isa. Azura Palace. Ako, si Zimenhu, ay talagang gustong makita kung gaano kakalakas. Sa sandaling ito, biglang itinoon ni Zimenhu ang kanyang tingin sa direksyon ng Azura Palace, isang hindi mapapantayang mabangis na aura na nagmumula sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, ang ambisyosong at walang awa na figure ng Eastern Region ay sa wakas ay pinakawalan ng lahat ng kanyang mga alalahanin. Sa sandaling ito, siya na ang pinaka-nakakatakot na tao. Gayunpaman, hindi alam ni Xingju kung ano ang nangyayari sa Soaring Tiger Hall. Sa sandaling ito, pinangungunahan ni Xingju sina Li Xiaohan at Su Linier, na nagmamadali patungo sa 10,000 Beast Mountain Range. Isang marahas na unos ang dumaan sa gwapong mukha ni Xingju, ngunit hindi nagpakita ng kahit kititing na takot si Xingju. Sa kabaligtaran, isang malabong ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Para kay Xingju, ang kanyang layunin ay hindi pag-isahin ang maliit na rehiyon sa silangan, ngunit ang maging pinakamatibay na pag-iral sa buong rehiyon ng Toiring Sky. Sa halip, gusto niyang maging pinakamakapangyarihang nilalang sa buong Toiring Heaven Realm. Kahit na siya ay napakalayo pa mula sa pagpapatupad ng mga pagpapatupad ng parusa, ang pag-iisa ng mga pagpapatupad ng parusa ay magbibigay daan sa kanya na gumawa ng isang hakbang pasulong. Matapos maglakbay ng higit sa 10 araw, ang grupo ng tatlo ni Xingju sa wakas ay bumalik sa 10,000 Beast Mountain Range.
Nang pumasok ang tatlong grupo ni Xingju sa 10,000 Beast Mountain Range, si Leilang at Mirage Bear, ang dalawang pinuno ng 10,000 Beast Mountain Range, ay dali-daling lumapit sa kanila upang salubungin. Dati, si Leilang at Mirage Bear ay nagtatago sa sarili nilang mga kuweba, sumasailalim sa walang katapusang liblib na paglilinang. Nakarating na sila sa War Emperor Ilm. Gayunpaman, sa sandaling ito, wala silang oras upang pumunta sa liblib na paglilinang. Sa halip, iniipon nila ang lakas ng kanilang mga demonyong hayop, naghahanda para sa paparating na labanan. Ang mga demonyong halimaw ay iba sa tao. Dahil sa pagkakaiba ng kanilang mga species, ang mga espesyal na kakayahan na kanilang ipinanganak ay iba rin. Ang ilang mga demonyong hayop ay bihasa sa malalakas na pag-atake, habang ang iba ay bihasa sa pagtatanggol. Ang ilang mga demonyong halimaw ay maaaring gumamit ng mga espesyal na kasanayan upang gumawa ng mga spelling ng pagpapagaling. Hanggat ang mga demonyong halimaw na ito ay organisado at nakaayos ng naaayon, ang hukbong binuo nila ay tiyak na magiging lubhang kakilakilabot. Ito ay hindi isang bagay na maihahambing ng mga powerhouse ng tao. Bukod dito, nang dumating ang tatlong grupo ni Xingju, si YT ay talagang sumali sa kampo upang sanayin ang mga demonyong hayop. Ang higit na ikinagulat ng lahat ay alam talaga ni YT ang pagbuo ng mga demonyong halimaw. Naging sanhi ito ng Mirage Bear, Leilang, at maraming iba pang mga demonyong hayop sa antas ng hari upang igalang si YT sa ibang antas. Ito ay dahil ang ganitong pormasayon ay matatagpuan lamang sa makapangyarihang mga angkan ng demonyong hayop. Ang mga maluwag na hayop na tulad nila ay narinig lamang ito, ngunit hindi pa ito nakita noon. Ngayong magagamit na nila ang maalamat na pormasayon ng mga demonyong halimaw, mas natuwa silang magsanay. Kung tungkol sa pinagmulan ng formation, kahit si YT mismo ay hindi alam. Nalaman lang nito na nang tumuntong ito sa larangan ng War Emperor, nakuha nito ang mga alaalang ito. Gayunpaman, anuman ang mangyari, mahulaan na ni Xingju na tiyak na hindi isang simpleng demonyong halimaw si YT. Kahit na si Xingju ay hindi pa nakakita ng ibang demonyong hayop, pagkatapos ng insidente sa 10,000 Beasts Mountain Range, naramdaman ni Xingju na tama ang sinabi ni Xiaolong. Si YT ay malamang na isang espesyal na pag-iral kahit na sa Heavenly Spirit Clan. May ilang oras pa bago ang dakilang labanan. Sa 10,000 Beasts Mountain Range na ito, inaayos ni YT, Mirage Bear, at Leilang ang mga demonyong hayop upang isagawa ang kaukulang pagsasanay at pagsasaayos. Bilang isang resulta, ang grupo ng tatlo ni Xingju ay medyo maluwag. Sa sandaling ito, ang kalangitan sa gabi ay napuno ng kabilugan ng buwan na nakabitin sa kalangitan. Bumuhos at sumikat ang maputlang liwanag ng buwan sa isang siglong gulang na puno sa 10,000 Beasts Mountain Range. Malinaw na makikita ang mga mukha ni na Xingju, Li Xiaohan, at Su Linier. Napasando si Xingju sa isang makapal na puno ng kahoy kasama sina Li Xiaohan at Su Linier sa kanyang yakap. Tumingin siya kina Li Xiaohan at Su Linier, na parehong nakapikit ngunit may mapayapang ngiti sa gilid ng kanilang mga bibig. Ang sulok ng bibig ni Xingju ay hindi sinasadyang tumaas sa isang arko ng kaligayahan. Sa pag-iisip noong umalis si Xingju sa Yufeng Pavilion para magsanay, siya ay nakahiga sa puno ng puno at sa mga ambi, iniisip ang kanyang minamahal na si Li Xiaohan. Noong panahong iyon, napakasimple ng layunin ni Xingju. Nais niyang maging mas malakas at protektahan ang kanyang minamahal. Ngunit ngayon, pinasan ni Xingju ang isang mas malaking responsibilidad, na muling pasiglahin ang Spirit Eater Clan at paghihiganti para sa kanyang ama. Bagamat ang dalawang bagay na ito ay napakahirap gampanan, sila ang mga responsibilidad na ginagampanan ni Xingju. Higit pa rito, si Xingju ay may determinasyon na gawin ito at nagsusumikap para dito. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 253, Mga Labanan ng Digmaan. 3 buwan matapos ang bagyo sa Flower Valley, ang pinakamatinding labanan sa nakalipas na ilang daang taon ay sumiklab sa malawak na silangang rehiyon. Sa ngayon, ang silangang rehiyon ay napuno na ng usok at apoy ng digmaan. Kahit saan, may mga eksena ng malalaking grupo ng mga tao na nagpapatayan. Saan man ang isang eksperto sa working ang namamahala sa isang labanan, magdudulot ito ng mas nakakatakot na pagkawasak. Sa madaling salita, ang kasalukuyang silangang rehiyon ay naging larangan ng digmaan kung saan naglalabanan ang tatlong dakilang kapangyarihan. Tungkol naman sa kasunduan sa pagitan ng Azura Palace at ng Sunset Cloud Valley na salakayin ng Flying Tiger Hall's headquarters sa Desolate Mountain sa labas ng Flying Tiger Hall. Walang magkabilang panig ang tumupad sa kasunduan. Tulad ng para sa Flying Tiger Hall, sa pamamagitan ng ilang hindi kilalang pamamaraan, sila ay aktwal na bumuo ng isang alyansa sa Sunset Cloud Valley. Nagtulungan pa nga ang dalawang kapangyarihan para maglunsad ng matinding pag-atake sa teritoryo ng Azura Palace. Gayunpaman, hindi nila inasahan na hindi lamang sapat ang kapangyarihan ng Azura Palace upang makayanan ng pinagsamang pag-atake ng dalawang dakilang kapangyarihan, mayroon pa silang tulong ng 10,000 Beast Mountain Ranges Demonic Beasts. Sa ilalim ng sorpresang pag-atake ng mga demonic beast ng 10,000 Beast Mountain Range, ang Flying Tiger Hall at ang Sunset Cloud Valley ay dumanas ng matinding pagkatalo. Hindi lamang sila nabigo sa pag-atake sa Azura Palace, karamihan sa kanilang teritoryo ay nahulog sa mga kamay ng Azura Palace. Sa ngayon, ang Flying Tiger Hall at ang Sunset Cloud Valley ay nagbago mula sa opensa patungo sa depensa.
Gayunpaman, sa ilalim ng matinding pag-atake ng Azura Palace at ng 10,000 Beast Mountain Ranges Demonic Beasts Army, napilitan pa rin silang umatras. At ngayon, ang Azura Palace at ang 10,000 Beast Mountain Ranges Demonic Beasts Army ay naghiwalay at sinasalakay ang Flying Tiger Hall at ang headquarters ng Sunset Cloud Valley. Boom boom! Sa sandaling ito, sa loob ng teritoryo ng Sunset Cloud Valley, dalawang kapangyarihan ang nasangkot sa isang matinding labanan. Ang mga alon ng enerhiya ay mabilis na kumalat, na pinupuno ang kalangitan ng alikabok. Paminsan-minsan, ang ilang mga figure ay mahuhulog sa lupa at mawawala ang kanilang mga aura. Sa dalawang kapangyarihan, ang isa sa kanila ay nakasuot ng itim na light armor. Sa likod ng kanilang baluti, mayroong dalawang kapansin-pansing madilim na pulang salita, Azura. Sila ay mula sa Azura Palace. Ang kabilang grupo ay isang branch power ng Sunset Cloud Valley. Gayunpaman, ang mga miyembro ng palasyo ng Azura ay napakarami. Napapaligiran sila ng branch power ng Sunset Cloud Valley at nasa isang mapanganib na sitwasyon. Captain Lu, ano ang dapat nating gawin? Matagal na tayong nagpadala ng distress signal, ngunit walang dumating para tumulong sa atin. Parang pinipigilan sila ng branch power ng Sunset Cloud Valley. Sa sandaling iyon, sinabi ng isang binata na ang lakas ay umabot sa antas ni Wu Zun sa isang matipunong lalaki na ang lakas ay nasa antas ng martial god. Huwag kang matakot. Ngayon ang araw na pangungunahan ng Hallmaster ang mga matatanda upang salakayin ang punong tanggapan ng Sunset Cloud Valley. Ang lugar na ito ay ang landas na dapat daanan ng Hallmaster at ng iba pa upang marating ang Sunset Cloud Valley. Hanggat tayo ay magpumilit saglit, tayo ay tiyak na maliligtas. Nang makita ito, ang matipunong lalaki ay nagsalita habang sumusumpa si Kapitan Lu. Talaga, daan dito ang Temple Master ngayon. Hindi ba natin makikita si Lord Hallmaster? Matapos marinig ang mga salita ni Kapitan Lu, ang mga kabataang lalaki na malapit nang mawala ang kanilang fighting spirit ay agad na natuwa. Para sa mga bagong henyo ng Eastern Region, ang dahilan kung bakit pinili nilang sumali sa Azura Palace ay dahil sa pangalan ni Xingju. Dahil lahat sila ay mga binata, inaabangan nilang malaman kung gaano kalakas ang Palace Master ng Azura Palace, na kasing edad nila, ngunit nakarating na sa working realm. Gayunpaman, nakakalungkot na masyadong mababa ang kanilang katayuan. Higit pa rito, si Xingju ay nasa closed-door training o wala sa bahay. Kaya lang, wala silang pagkakataong makita ang tunay na anyo ni Xingju. Ngayong narinig nila na dadaan talaga si Xingju dito, natural na tuwang-tuwa sila. Mga kapatid, hindi natin hahayaang makita tayo ni Lord Hallmaster bilang isang biro. Hayaang masaksihan nila ang lakas ng mga miyembro ng ating Azura Palace. Sa sandaling iyon, isang malakas na sigaw ang biglang umalangaw mula sa karamihan ng Azura Palace. Roar! Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang grupong ito ng mga tao na orihinal na nasa napakababang mod ay agad na sumabog na may napakalaking espiritu ng pakikipaglaban. Pagkatapos noon, nagsimula na talaga silang maglunsad ng matinding pag-atake laban sa mga taong nakapaligid sa kanila. Elder Fang, ang mga miyembro ng Azura Palace na ito ay talagang mahirap pakitunguhan. Kahit na sa ganoong sitwasyon, mayroon pa rin silang mataas na fighting spirit. Mukhang hindi madaling talunin silang lahat. Sa sandaling iyon, sa gilid ng Sunset Cloud Valley, sinabi ng isang lalaki sa isang matandang lalaki na ang lakas ay umabot na sa antas ng martial god. Sila ay mga nasulok na hayop na lumalaban. Makakaasa ka, nagpadala na ako ng signal sa leader natin. Naniniwala ako na darating ang ating pinuno sa lalong madaling panahon. Hanggat dumating ang ating pinuno, tingnan natin kung paano sila magpapatuloy sa pakikibaka. Nang makita iyon, malamig ng ngiti ng matanda. Haha, kaya nagpadala na si Elder Fang ng hudyat sa ating pinuno. Sa pagkakataong ito, ang mga bastard na iyon mula sa Azura Palace ay magiging mawalan ng swerte. Matapos marinig ang mga salita ng matanda, sinabi ng lalaki na may masamang ngiti. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang mga tao sa Azura Palace ay ganap na walang kamalayan sa plano ng kaaway. Sa halip, lumaban sila gamit ang kanilang sariling lakas upang masira ang pagkubkob, upang ipaglaban ang bakas ng pag-asa. Mga bastard ng Azura Palace, kayo talaga mapangahas. Ang lakas ng loob mo talagang salakayin ng puwersa ko. Sa sandaling iyon, biglang umalangaw mula sa langit ang paputok na sigaw ng isang matandang lalaki. Bagamat kasalukuyang nasasangkot sa matinding labanan ang dalawang puwersa at masasabing walang tigil ang mga pagsabog, ang boses ng matanda ay parang kidlat pa rin na umalangaw sa pandinig ng lahat. Nang makita iyon, agad na itinaas ng mga tao ang kanilang mga ulo at tumingin sa langit. Noon lang nila natuklasan na may matandang lalaki na dahan-daang lumalabas sa langit. Kasabay nito, isang malupit na brazier ang bumaba mula sa langit at idiniin ang mga katawan ng mga tao ng Azura Palace. War King, ito ay talagang War King. Matapos lumitaw ang matanda, ang mga mukha ng mga tao sa Azura Palace ay agad na namula. Ang kanilang mga puso ay parang patay na abo habang ang mga alon ng takot ay dahan-daang lumabas mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Para sa kanila, ang isang War King ay isang pagiril na hindi nila kayang labanan. Kaya, sa sandaling iyon, napagtanto ng karamihan na sila ay tiyak na mapapahamak. Magaling. Para talagang mapilitan ang aking Sunset Cloud Valley sa ganoong estado, mukhang may kaunting lakas ang iyong Azura Palace.
Gayunpaman, sa lakas mo, talagang naglakas loob kang salakayin ang puwersa ko. Nililigawan mo lang si kamatayan. Kung may gusto kang sisihin, sisihin mo yang anak ng Palace Master mo. Siya ang nanakit sa inyong lahat. Ngayon, kukunin ng matandang ito ang buhay mo. Sa pagtingin sa mga tao ng Azura Palace sa ibaba, ang matanda ay nagsalita sa isang masiglang paraan. Kasabay nito ay ang isang mapang asar ng ngiti sa mga sulok ng kanyang bibig. Parang nasa kamay niya ang buhay ng mga tao sa Azura Palace sa ibaba. Anong mayabang na salita? Gayunpaman, sa sandaling naisip ng mga tao ng Azura Palace na sila ay mapapahamak, ang paputok na sigaw ng isang lalaki ay biglang umalangaw mula sa malayo. Kasabay nito, ang isang mapang api na maaaring ilang beses na mas malakas kaysa sa matanda na biglang bumaba mula sa langit. Sa sandaling iyon, maging ang mga puting ulap sa kalangitan ay naging itim na itim. Gumagundong ang kulog sa loob ng mga ulap. Sa ilalim ng umaalon na itim na ulap, isang madilim na pulang gas na substance ang mabilis na papalapit sa kanila. Napakalakas, masyadong makapangyarihan. Sa pagtingin sa kalangitan na patuloy na nagbabago, pati na rin ang malakas na mapang api na lakas na mabilis na lumalapit sa kanila, ang mga tao sa ibaba ay nagsimulang manginig ng hindi sinasadya. Hindi lang katawan nila ang nanginginig, pati kaluluwa nila ay nanginginig. Iyon ay dahil, sa sandaling iyon, nakakaramdam sila ng sobrang nakakatakot na kapangyarihan. Sa sandaling iyon, ang madilim na pulang gaseous substance ay dumating na sa kalangitan. Sa sandaling iyon, malinaw na nakita ng mga tao kung ano ang nasa loob ng gaseous substance. Mayroong talagang ilang daang tao sa loob nito. Sa likod ng ilang daang mga ito ay isang pares ng madilim na pulang pakpak na mabilis na pumuputok. Sila ay talagang ilang daang War Kings. Ito ay ang Palace Master. Ito ay ang Palace Master at ang mga matatanda. Sa pagtingin sa malaking grupo ng mga War Kings sa kalangitan, nakilala na sila ni Kapitan Lu ng Azura Palace. Agad naman siyang napasigaw sa gulat. Ito ba ang Palace Master? Ang alin? Sino yan? Yung binata ba ang namumuna sa kanila? Napakabata. Napakabata ng Palace Master. Siya ba talaga ang Palace Master sa kanyang edad? My God, nakilala ko na sa wakas ang Palace Master. Matapos marinig ang mga salita ni Kapitan Lu, ang mga miyembro ng palasyo ng Azura ay nagkulong lahat sa binata na namumuno sa grupo ng mga War Kings sa kalangitan. Kumaway ang itim na robe ng lalaki kahit walang hangin. Puno ng hindi matitinag na determinasyon ang kanyang makisig na mukha. Ang lalaking ito ay ang Palace Master ng Azura Palace, si Xingju. Noong panahong iyon, nang magpasya silang hatiin ang hukbo sa dalawang grupo, kung saan ang mga eksperto ng Azura Palace at ang Magical Beast Army ng 10,000 Beast Mountain Range ay umaatake sa Sunset Cloud Valley at sa headquarters ng Flying Tiger Hall, Xingju, bilang Azura. Ang Palace Master ng palasyo ay bumalik sa hukbo ng Azura Palace. Pagkatapos ng 3 buwan ng matinding labanan, bumagsak ang karamihan sa mga puwersa ng Sunset Cloud Valley. Sa kasalukuyan, ipinatawag ng Sunset Cloud Valley ang lahat ng War Kings nito sa punong tanggapan ng Sunset Cloud Valley para sa huling depensa. Para kay Xingju, kasalukuyan niyang tinitipon ang lahat ng mga eksperto ng Azura Palace para sa huling labanan. Swoosh! Nang ang mga tao ng Azura Palace ay nagyayaya para sa hitsura ni Xingju at ang iba pang mga eksperto, ang War King na gustong salakayin ng mga miyembro ng Azura Palace kanina ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa ekspresyon. Kaagad pagkatapos, tumalikod siya at tumakas patungo sa direksyon ng Sunset Cloud Valley. Gusto mong tumakas? Nang makita ito, malamig na ngumuso si Xingju. Pagkatapos noon ay bahagyang umindayog ang kanyang katawan at nawala sa eksena. Nang muling lumitaw si Xingju, nasa harap na siya ng matanda. Tinamaan ni Xingju ang kanyang palad at walang awa na hinampas ito sa dibdib ng matanda. Bang! Ang matandang ito ay nagtataglay lamang ng lakas ng isang low-level War King. Bago si Xingju, wala na siyang lakas para lumaban. Higit pa rito, hindi napigilan ni Xingju ang kahit kititing na paghampas niya gamit ang kanyang palad. Ang malupit na kapangyarihan ay ganap na nailipat sa katawan ng matanda. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga kalamnan, buto, at litid ng matanda ay pumutok na. Bang! Biglang, kasunod ng isang muffled sound, talagang sumabog ang katawan ng matanda. Kasabay nito, ang isang malupit na alon ng enerhiya ay kumalat sa napakabilis na bilis. Sa isang iglap, nilamon nito si Xingju sa loob nito. Sa sandaling ito, isang mapusyaw na asul na katawan ng liwanag ang biglang bumaril. Ang biglaang eksenang ito ay naging sanhi ng pagkagulat ng lahat ng mga tao sa Azura Palace sa ibaba. Hindi nila alam kung ano ang eksaktong nangyari, at naisip lamang nila na ang matanda ay nagwasak sa sarili. Kaya, sa sandaling ito, lahat sila ay nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Xingju. Huhuhu! Sa sandaling ito, iwinagayway ni Xingju ang kanyang manggas, at ang enerhiyang alon ay agad na nawala. Kaagad pagkatapos, gumawa ng grabang motion si Xingju gamit ang kanyang palad, at isang maitim na pulang war chi ang sumambula. Kaagad pagkatapos, ito ay naging isang malaking palad at mabangis na hinawakan ng mapusyaw na asul na katawan ng liwanag. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 254, Pagkahapo. Ang napakalaking madilim na pulang palad ni Xingju na nabuo mula sa war chi ay kasing bilis ng kidlat. Sa isang iglap lang, naabutan nito ang mapusyaw na asul na katawan ng liwanag.
Naikuyom ng napakalaking palad ang 5 daliri nito ng mahigpit. Kasabay ng pagdadala nito ng mga patong-patong ng marahas na hangin, mahigpit na nitong nahawakan ang mapusyaw na asul na katawan ng liwanag. Nang hawakan ni Xingju ang mapusyaw na asul na katawan ng liwanag, ang mga tao mula sa Azure Palace sa ibaba ay nagulat nang matuklasan na ang mapusyaw na asul na katawan ng liwanag ay talagang may hugis ng isang tao. Higit pa rito, ang hitsura ng mapusyaw na asul na katawan ng liwanag ay ang hitsura ng matandang lalaki mula noon. Ito ay talagang isang kaluluwang katawan. Ang naging dahilan ng pagkagulat ng mga tao mula sa Azure Palace ay ang matandang lalaki, na nagbanta na papatayin silang lahat, ay talagang nawala ang kanyang pisikal na katawan sa pag-atake ni Xingju. Tanging ang kanyang kaluluwang katawan ang natitira. Higit pa rito, gaano man siya kahirap, hindi niya nagawang makawala sa kontrol ng napakalaking palad. Palace Master, iligtas mo ang aking buhay, mangyaring iligtas ang aking buhay. Handa akong sumali sa Azure Palace at pagsilbihan ka, please spare my life. Nang makitang walang saysay ang kanyang pakikibaka, nagsimulang magmakaawa ang matanda kay Xingju. Isa pa, puno ng takot ang mga mata niya. Bang! Gayunpaman, habang nakatingin siya sa matanda na humihingi ng tawad, ngumiti lang si Xingju. Tapos, bigla niyang naikuyom ang kamao niya. Kasunod ng mahinang tunog, ang kaluluwang katawan ng matanda ay tuluyang nabasag ni Xingju. Nang makita ito, ang mga mukha ng mga tao mula sa Azure Palace sa ibaba ay napuno ng pagkabigla. Sa sandaling ito, sa wakas ay naniwala sila sa iba't ibang chismis tungkol kay Xingju. Ang eksperto sa working, na walang katulad na makapangyarihan sa kanilang mga mata, ay talagang napakahina sa harap ni Xingju. Gayunpaman, kumpara sa pagkagulat ng mga tao mula sa Azure Palace, ang mga tao mula sa Sunset Cloud Valley ay ganap na binalot ng takot. Nasaksihan ng sarili nilang mga mata kung gaano kadaling pinatay ng isang tao ang kanilang pinuno, bilang kanyang mga nasasakupan, tuluyan na silang nawalan ng gana na lumaban. Ang tanging magagawa nila ay maghintay sa paghuhukom ng kamatayan. Plop. Sa sandaling ito, ang isa sa mga lalaki ay sa wakas ay hindi nakayanan ang pahirap ng takot sa kanyang puso. Sa isang plop, lumuhad siya sa lupa at nagsimulang magmakaawa kay Xingju nang walang tigil. Lord Palace Master, mangyaring iligtas kami. Sinusunod lang namin ang utos ng iba. Wala talaga kaming choice. Palace Master, mangyaring bigyan kami ng isa pang pagkakataon. Handa kaming ipangako ang aming katapatan sa Azure Palace. Sa patnubay ng lalaki, lahat ay lumuhad sa lupa. Habang umiiyak at humihingi ng awa kay Xingju, yumuko rin sila kay Xingju at sa iba pa. Talaga, wala kang choice. Gayunpaman, ngayon lang, lahat kayo ay nagpakita ng intensyong pumatay sa mga miyembro ng Azure Palace. So, walang kwenta kahit anong pakiusap mo, kasi nakagawa ka na ng krimen na hindi mapapatawad. Walang pakialam na sabi ni Xingju habang nakatingin sa grupo ng mga taong nagmamakaawa at umiiyak. Bukod dito, walang niketiting na bahid ng awa sa malalalim niyang mata. Si Xingju ay hindi kailanman naging maluwag sa kanyang mga kaaway. Weng. Sa sandaling ito, dahan-dahang itinaas ni Xingju ang kanyang kanang braso. Pagkatapos, bigla siyang gumawa ng grabang motion sa espasyo sa ibaba. Nagsimulang mag-distort ang espasyo sa ibaba. Kasabay nito, maraming kakaibang tunog ang nagsimulang ilabas. Plop, 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 plop. Kasabay ng mga kakaibang tunog ay narinig, ang mga tao mula sa mga paksayon ng Sunset Cloud Valley ay nagsimulang bumagsak sa lupa mula sa magulong pulutong sa ibaba. Gayunpaman, ang mga tao mula sa Azure Palace ay nataranta nang makita nila ang hindi inaasahang pangyayaring ito. Kanina, malinaw din nilang naramdaman ang pagbabago sa paligid. Gayunpaman, ang pressure na iyon ay hindi nakaapekto sa kanila kahit kaunti. Gayunpaman, sa kanilang pagkamangha, ang mga taong iyon mula sa Sunset Cloud Valley na nakahandusay sa lupa ay wala nang natitirang aura. Lahat sila ay talagang namatay. Walang anumang palatandaan ito. Kung tutusin, wala man lang silang panahon na sumigaw sa sakit bago ang kanilang buhay ay hinagaw. Sa sandaling ito, muli silang nabigla. Sila ay lubos na naniwala sa malupit na pamamaraan ni Xingju. Walang kahit isang patak ng dugo, walang tunog, nagawa niyang patayin ang kanyang mga kalaban. Marahil, kahit na ang ilang mataas na antas ng Workings ay hindi makakamit ang antas na ito ng kontrol sa kalawakan. Gayunpaman, nagawa ito ni Xingju. Sa ngayon, ang Sunset Cloud Valley at ang Soaring Tiger Hall ay parang arrow sa dulo ng paglipad nito. Ang pag-iisa ng Eastern Region ay isang foregone conclusion para sa Azure Palace. Lahat kayo na nag-ambag sa pagkakaisa ng Eastern Region ay ang mga bayani ng Azure Palace. Kapag tuluyang nawasak ang Sunset Cloud Valley at ang Soaring Tiger Hall, gagantimpalaan ko kayong lahat ayon sa inyong mga ambag. Ang iba naman, ipaubayan na lang sa akin at sa iba't ibang matatanda. Kung tungkol sa lugar na ito, iiwan ko ito. Sa inyong lahat. Nang ang mga tao sa Azure Palace ay nabigla sa makapangyarihang pamamaraan ni Xingju, biglang nagsalita si Xingju sa isang masiglang paraan. Kahit na siya ay nagsasalita sa isang mataas na espiritu na paraan, ang kanyang tono ay medyo magiliw pa rin. Higit pa rito, ang mga salita ni Xingju ay naging sanhi ng pagkulo ng dugo ng mga sikat na tao na sumasamba kay Xingju. Tuwang-tuwa sila.
Sa pagtingin sa grupo ng mga subordinate na nasa mataas na espiritu at hindi kailanman nawalan ng mukha para sa kanya, isang masayang ngiti ang hindi sinasadyang lumabas sa mga sulok ng bibig ni Xingju. Kaagad pagkatapos, ang kanyang katawan ay naging isang sinag ng liwanag habang siya ay pumutok ng paputok patungo sa Sunset Cloud Valley. Sa likod ni Xingju, ginalaw din ng workings ng Azura Palace ang kanilang mga katawan. Sa bilis ng kidlat, hinabol nila si Xingju. Matapos ang malakas na aura at nakakatakot na presyon ay unti-unting nawala sa malayo kasama ang madilim na pulang gas na ibinubuga ng daang workings, ang kalangitan, na patuloy na nagbabago at puno ng mga kidlat, ay bumalik sa dati nitong tahimik at mapayapang kalagayan, naiwan ng isang grupo ng mga tao mula sa Azura Palace na hindi pa nakakabawi mula sa kanilang pagkabigla. Sa daan, ang grupo ng mga eksperto ng Azura Palace na pinamumunuan ni Xingju ay masasabing hindi mapigilan at hindi magagapi. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi nagbigay ng anumang pagkakataon si Xingju sa mga miyembro ng Sunset Cloud Valley na gustong sumali sa Azura Palace. Sa halip, pinatay niya silang lahat. Si Xingju ay hindi isang taong uhaw sa dugo, ngunit hindi rin siya isang taong malambot ang puso. Sa kanyang mga kaibigan, natural na aalagaan sila ni Xingju. Gayunpaman, sa kanyang mga kaaway, hindi siya magpapakita ng anumang awa. Lalo na nang ang digmaan ay umabot na sa pinakamahalagang sandali nito, hindi na napigilan ni Xingju. Kung bago ang digmaan, at ang mga taong ito ay gustong sumali sa Azura Palace, tiyak na hindi sila tatanggihan ni Xingju. Gayunpaman, ang pag-iisa ng Azura Palace sa Eastern Region ay hindi maiiwasan. Dahil gusto ng mga taong ito na sumali sa Azura Palace, natural na hindi sila bibigyan ni Xingju ng pagkakataon na gawin iyon. Iyon ay dahil ang pinakaayaw ni Xingju ay ang mga taong ito na sinubukang gumawa ng huling minutong pagsisikap. Higit pa rito, ang mga kasalukuyang pamamaraan ni Xingju ay isang babala sa buong Eastern Region na ang mga gumawa sa Azura Palace na kanilang kaaway ay magkakaroon lamang ng isang wakas, ang kamatayan. Pagkatapos nilang magpatayan, ang working na hukbo ng Azura Palace na pinamumunuan ni Xingju sa wakas ay dumating sa punong tanggapan ng Sunset Cloud Valley. Sa kasalukuyan, ang Sunset Cloud Valley ay masasabing napapalibutan ng mga patong-patong ng mga hadlang at mekanismo. Ang lahat ng mga hadlang at mekanismong ito ay napakalakas. Kung ang hukbo ng palasyo ng Azura ay darating, ang isang bahagyang pagpindot lamang mula sa kanila ay magiging sanhi ng pagkamatay ng libo-libo, o kahit 10,000 tao. Gayunpaman, ang mga mapanirang hadlang at mekanismong ito ay sadyang napakaliit sa harap ni Xingju at ng iba pa. Madali silang masira ng walang anumang pagsisikap. Hindi banggitin na mayroon ding War Emperor tulad ni Ying Huang sa grupo ni Xingju. Gamit lamang ang matalas na soul energy ni Xingju at ang kanyang kontrol sa kalawakan, madali niyang nalagpasan ang mga hadlang at mekanismong ito. Nang masira ang huling hadlang at mekanismo, sa wakas ay dumating si Xingju at ang iba pa sa Sunset Cloud Valley. Ang terrain ng Sunset Cloud Valley ay medyo espesyal. Napapaligiran ito ng ilang libong zang matataas na bundok. Matapos ganap na siliuhan ang mga pasukan at labasan ng Sunset Cloud Valley, maliban sa workings, walang sino man ang nakalakad ng kalahating hakbang papunta sa Sunset Cloud Valley. Ito ay masasabing isang natural na defensive stronghold. Gayunpaman, ang matataas na bundok na ito ay sadyang hindi problema para kay Xingju at sa iba pa. Iyon ay dahil si Xingju at ang iba pa ay pawang mga workings. Sila ay mga taong makakawala sa gapos ng lupa at makalakad sa hangin. Gayunpaman, kahit na nakatawid si Xingju at ang iba pa sa matataas na bundok, nang makita nila ang napakalaking crimson barrier ng liwanag sa ibaba nila, pati na rin ang dahan-daang dumadaloy na maraming kulay na light barrier na sumasakop sa buong Sunset Cloud Valley na parang papalubog na araw, hindi nila maiwasang makaramdam ng kaguluhan. Ang dahilan nito ay dahil naramdaman nila ang napakalakas na kapangyarihan mula sa defensive formation na sumasakop sa buong Sunset Cloud Valley. Ito ay isang hindi masisira na pag-iral. Sa pinakakaunti, sa kanila, ito ay isang bagay na wala silang magawa. Xingju, tila ang defensive formation ng Sunset Cloud Valley ay talagang naaayon sa reputasyon nito. Sa sandaling iyon, si Xingju at ang daang workings ay nakatayo sa mga ulap. Nakatuon silang lahat sa defensive formation na tila papalubog na araw sa ibaba nila. Nang maingat na naramdaman ng War Emperor, ang Heroic Emperor, ang defensive formation, hindi niya maiwasang mapasigaw sa paghanga. Heroic Emperor, maaari bang hindi mo rin masira ang defensive formation na ito? Nang makita iyon, bahagyang kumunat ang noo ni Xingju at tinanong ang Heroic Emperor. Ang depensibong pormasayon na ito ay hindi maliit na bagay. Sa aking lakas, natatakot ako na hindi ko ito malalampasan. Nang marinig ang tanong ni Xingju, ang Heroic Emperor ay bamantong hininga ng walang magawa. Mukhang pinaplano ng Sunset Cloud Valley na gamitin ang defensive formation na ito para protektahan ang kanilang sarili. Higit pa rito, natipon na nila ang lahat ng workings mula sa iba't ibang kapangyarihan ng Sunset Cloud Valley. Ipinapakita nito na wala silang planong lumaban tayo. Sa sandaling ito, dahan-dahang sinabi ni Old Fang. Hindi ko inasahan na ang Valley Master ng Sunset Cloud Valley ay magiging kasuklam-suklam. Ginamit niya talaga ang ganitong paraan laban sa ating Azura Palace. Nang makita iyon, galit na sumigaw ang Lightning Leopard King. Kalimutan mo na iyon, Xingju.
Dahil ang lahat ng kapangyarihan ng Sunset Cloud Valley ay nasakop na ng ating Azura Palace, kung gusto nilang umatras, hayaan mo sila. Hindi ako naniniwalang makakapagtago sila ng tuluyan. Kapag handa na sila para lumabas, tiyak na magiging mas matibay pa ang ating Azura Palace. Sa oras na iyon, babalik tayo para alagaan sila. Sa sandaling iyon, humakbang din ang Heroic Emperor at sinabi, hindi. Bagamat ang Sunset Cloud Valley ay pumipigil at tumatangging lumaban, nakakalap sila ng lubhang nakakatakot na lakas ng labanan. Imposible para sa atin na bantayan ang lugar na ito magpakailanman. Kapag umalis tayo sa hinaharap, natural na magagawa nila. Para ipadala ang kanilang malakas na kapangyarihan sa labanan. Sa oras na iyon, tiyak na haharapin nila ang isang mapaminsalang dagok sa ating Azura Palace, matapos marinig ang mga salita ng Heroic Emperor, buong lakas na tumanggi si Senior Fang. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 255, Pagbagsak. Matapos marinig ang sinabi ni Old Fang, biglang namulat ang mga tao. Isa-isa nilang naramdaman na ang sinabi ni Old Fang ay napakamakatwiran. Sa sandaling ito, ang karamihan ay walang pagpipilian kundi ang humanga sa mga pamamaraan ng Valley Master ng Sunset Cloud Valley. Noong una, inisip nila na ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi mapaglabanan. Gayunpaman, hindi nila akalain na ang Valley Master ng Sunset Cloud Valley ay talagang gagamit ng ganoong paraan. Sa sandaling ito, sumigaw ang Russian Thunder Leopard King. Maaari rin nating pagsamahin ang ating lakas upang lumikha ng butas sa nakapalibot na bulubundukin at direktang salakayin ng Sunset Cloud Valley na ito. Panther King, huwag mong sabihin sa akin na hindi mo mararamdaman na ang mga nakapaligid na bundok ay lumalakas din kapag ang mahusay na defensive formation ay naisaaktibo. Kapag gumagana ang defensive formation, maaari itong mag-infuse ng enerhiya sa nakapalibot na mga bundok o mga gusali. Ito ay sentido komon. Gayunpaman, pinabulaanan ni Elder Fang ang mga salita ng Thunder Leopard King. Hindi lang si Elder Fang. Lahat ng iba ay nakatingin din sa Thunder Leopard King na may panghahamak. Matapos marinig ang mga salita ni Elder Fang, medyo nahihiya ang Thunder Leopard King. Bagamat nakibahagi ang Thunder Leopard King sa pagtatayo ng defensive formation ng Azura Palace, hindi pa rin ito sapat. Ngunit sa oras na iyon, ang Thunder Leopard King ay naguguluhan kung bakit si Elder Fang at ang iba pa ay mag-aayos ng kakaibang selyo sa pangunahing tuktok ng Azura Mountain Range. Ngayon lang niya naintindihan. Gayunpaman, sa sandaling sinusubukan ng lahat na makabuo ng isang plano upang harapin ang engranding defensive formation ng Sunset Cloud Valley, nakapikit ng mariin si Xingju at hindi nagsalita ng anuman. Hindi lang si Xingju. Maging ang mainitan ng ulo na si Xiaolong ay nagawang pigilan ang kanyang init ng ulo sa sandaling ito. Hindi siya umimik habang nakatitig kay Xingju. Gayunpaman, ganap na hindi alam ni Xingju ang tingin ni Xiaolong. Sa halip, itinoon niya ang lahat ng kanyang kaluluwa sa Grand Defensive Formation ng Sunset Cloud Valley sa ibaba. Si Xingju ay nag-iimbestiga. Gusto niyang gamitin ang kanyang Soul Force para maghanap ng depekto sa defensive array na ito. Xingju, anong problema? Habang nakatutok si Xingju sa pag-iimbestiga, sa wakas ay napagtanto ni Ying Huang at Senior Fang na may mali at agad na tinanong si Xingju. Guro, Heroic Emperor, baka masira natin itong defensive formation. Sa sandaling ito, dahan-dahang ininulat ni Xingju ang kanyang nakapikit na mga mata. Kasabay nito ang pagkunot ng mga sulok ng kanyang bibig pataas. Iyon ay isang ngiti na nakakita ng pag-asa. Xingju, anong ibig mong sabihin? Sabay na tanong nina Elder Fang at Emperor matapos marinig ang mga salita ni Xingju. Guro, Ying Huang, ngayon lang, ginamit ko ang aking kaluluwa para maingat na suriin ang defensive formation. Natuklasan ko na kahit na ang defensive formation ng Sunset Cloud Valley ay parang katulad ng defensive formation ng aking Azura Palace, ito ay talagang napakalakas. Ngunit sa katunayan, may malaking pagkakaiba. Ang defensive formation ng ating Azura Palace ay umaasa sa kapangyarihan ng Azura, at ang kabuuang depensa nito ay lubhang nakakabigla. Gayunpaman, ang engranding defensive formation ng Sunset Cloud Valley na ito ay medyo naiiba. Kahit na ang defensive power nito ay parehong nakakamangha, hindi ito katulad ng Grand Defensive Formation ng Sunset Cloud Valley. Kahit na ang defensive strength nito ay kahanga-hanga din, natuklasan ko na hindi ito nilikha sa pamamagitan ng paggamit ng ilang uri ng makapangyarihang bagay. Sa halip, higit itong umaasa sa mga transcendental na pamamaraan ng lumikha nito. Tingnan mo, sa itaas ng Grand Defensive Formation, mayroong isang parang vortex na bagay na patuloy na umiikot. Sa katunayan, mayroon itong espesyal na function, at iyon ay upang ineutralize ang malalakas na pag-atake. Hanggat ang ating mga pag-atake ay damapo sa Grand Defensive Formation, ang kanilang kapangyarihan ay ikakalat ng kakaibang vortex na iyon at kakalat sa buong Grand Defensive Formation. Ito ay magpapalakas sa defensive strength ng Grand Defensive Formation. Maingat na ipinaliwanag ni Xingju kung ano ang natuklasan niya sa karamihan. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, muling ibinalik ng mga tao ang kanilang mga tingin sa engranding defensive formation sa ibaba. Tamang-tama, natuklasan nila na ito ay tulad ng sinabi ni Xingju, na ang kakaibang puyo ng tubig ay hindi lamang para sa dekorasyon, tila naglalabas ito ng espesyal na pagbabago-bago ng enerhiya. Clap 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 clap.
Gayunpaman, nang mabigla ang karamihan sa katotohanan si Xingju ay talagang nakatuklas ng ganoong espesyal na katangian, isang malakas na palakpakan ang biglang dumating mula sa gilid. Nang tumingin ang mga tao sa direksyon ng tunog, nagulat sila nang matuklasan nila na ang taong pumapalakpak ay si Xiaolong. Sa sandaling ito, nakatingin si Xiaolong kay Xingju na may mukha na puno ng ngiti. Bakas sa kanyang mga mata ang isang masalimuot na ekspresyon, na parabang nakakita siya ng isang sulyap ng pag-asa. Xingju, mukhang mas naiintindihan mo ang iyong espesyal na soul power. Nang mataranta ang karamihan sa ginawa ni Xiaolong, ibinuka ni Xiaolong ang kanyang bibig at nakangiting sinabi. Xiaolong, maaari bang nakita mo na ang lalim ng engranding pormasayon na ito? Nang makita iyon, nagulat si Xingju sa una, pagkatapos ay nagmamadali siyang nagtatanong. Hindi lang ang Grand Defensive Formation na ito ang kilala ko din ang lumikha ng Grand Formation na ito. Nang marinig ang tanong ni Xingju, itinaas ni Xiaolong ang kanyang ulo at may pagmamalaki na sinabi. Matapos marinig ang mga salita ni Xiaolong, bukod kay Xingju at Elder Fang, lahat ay tumingin kay Xiaolong nang may pagtataka. Ito ay totoo lalo na para sa mga pinuno ng mga kapangyarihan ng silangang rehiyon. Alam na alam nila ang pinagmulan ng lumikha ng Sunglow Grand Formation. Ang lumikha na iyon ay isang dalubhasa sa War Emperor. Nang hindi binanggit kung gaano nakakatakot ang isang War Emperor, ang Sunset Cloud Valley ay naitayo ng mahigit 1,000 taon. Sinabi ni Xiaolong na kilala niya ang nagtatag ng Sunset Cloud Valley. Sa madaling salita, nabuhay si Xiaolong ng mahigit 1,000 taon. Sa sandaling ito, may mga taong naghinala na si Xiaolong ay nagsasalita ng walang kaparakan at nagyayabang. Xiaolong, kung ganoon, alam mo ba ang paraan para masira ang Grand Formation na ito? Nang makita iyon, nagtanong si Xingju na may nasasabik na ekspresyon. Kaiba sa mga taong iyon, alam na alam ni Xingju ang pagkakakilanlan ni Xiaolong. Iyon ay dahil personal niyang pinakawalan si Xiaolong. Kaya, alam niya na ang sinabi ni Xiaolong ay ang ganap na katotohanan. Katulad ng sinabi mo, ang dahilan kung bakit napakalakas ng Grand Defensive Formation na ito ay dahil sa mga pambihirang pamamaraan ng lumikha nito. Gayunpaman, kung ikukumpara sa Waterlight Grand Formation na itinayo ni Song Yufeng sa Yufeng Pavilion, ito ay mas mahina. Lalo na ang weak point nito, masasabing sobrang obvious. Iyan ang mga nagkalat nitong vortex. Hanggat nawasak natin ang mga nagkalat na vortex, ang lakas ng depensa ng Grand Defensive Formation na ito ay lubos na mababawasan. Sa oras na iyon, hanggat mabangis tayong umatake, makakalusot tayo sa Grand Defensive Formation na ito. Nang marinig ang tanong ni Xingju, dahan-daang ipinaliwanag ni Xiaolong sa karamihan. Ano ba talaga ang dapat nating gawin? Nang marinig ang sinabi ni Xiaolong, lalo pang natuwa si Xingju. Tapos, nagpatuloy siya sa pagtatanong. Buzz. Sa sandaling ito, biglang naikuyom ni Xiaolong ang kanyang kanang palad. Kasunod nyon, ang mga sinag ng maningning na asul na liwanag ay mabilis na kumikislap mula sa kanyang mahigpit na nakakuyom na palad. Swoosh, 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 swoosh. Pagkatapos noon, biglang iwinagayway ni Xiaolong ang kanyang kamay pababa. Ang hindi mabilang na asul na mga butik ng liwanag ay mabilis na lumutang pababa. Sa huli, huminto sila sa labas ng nagngangalit na Grand Defensive Formation. Nakakamangha. Sa sandaling ito, ang mga tao ay namangha nang makitang ang mga bughaw na butik ng liwanag ay talagang nabuo sa isang kakaibang pormasayon. Sa sandaling ito, ang mga nagdududa sa mga salita ni Xiaolong ay sa wakas ay medyo kumbinsido. Pagkatapos nito, inayos ni Xiaolong na maglunsad ng matinding pag-atake ang karamihan sa mga puntong itinakda niya. Para naman kay Xingju, Elder Fang, Thunder Leopard King, at Xiaolong, inilaan nila ang kanilang lakas, naghahanda para sa huling pag-atake. Handa na ba ang lahat? Matapos gawin ang lahat ng kinakailangang pag-aayos, tinanong ni Xiaolong ang mga War Kings, na kumalat na at pinaikli ang kanilang makapangyarihang kasanayan sa militar. Handa na. Nang marinig ang tanong ni Xiaolong, sabay-sabay na sumagot ang mga tao. Atake. Buzz 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 buzz. Sa ilalim ng utos ni Xiaolong, nagsimulang salakayin ng mga War Kings ng Azura Palace ang Grand Defensive Formation ng walang pinipili. Sabay-sabay na bumagsak ang daan-daang pag-atake, parang meteor shower na bumabagsak mula sa langit. Ito ay isang kamanghamanghang tanawin. Habang sunod-sunod na bumagsak ang malalakas na pag-atake, nagsimulang sumabog ang malalakas na energy ripples mula sa Grand Defensive Formation ng Sunset Cloud Valley. Ang mga ripple ng enerhiya ay kumalat sa isang tiyak na lokasyon, na bumubuo ng isang napakarilag na pormasayon. Boom 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 boom. Kahit na walang epekto ang pag-atake ng mga tao, hindi sila nagpapahinga dahil doon. Sa halip, nagpatuloy sila sa pagpapakawala ng mabangis na pag-atake, na binomba ang Grand Defensive Formation sa ibaba. Habang ang mga tao ay walang pinipiling binomba ang Grand Defensive Formation, si Xingju at ang iba pa ay kinakabahang nakatingin sa Grand Defensive Formation sa ibaba. Sa sandaling ito, lahat sila ay naghihintay ng isang pagkakataon, ang sandali na ang kakaibang puyo ng tubig ay tumigil sa pag-agos. Sa sandaling ito, ipinatawag na ni Xingju ang kapangyarihan ng liwanag ng bituin, habang inilabas din ni Ying Wang ang kanyang pinakamakapangyarihang prized artifact.
Inayos din nina Senior Fang at Xiaolong ang kanilang pinakamalakas na pag-atake sa kanilang pinakamainam na estado, naghahanda na ilabas ang pinakamahalagang pag-atake. Sa sandaling ito, sa tuktok ng pinakamataas na gusali sa Sunset Cloud Valley, ilang 10 ng mga eksperto ang nakatayo. Itinaas nila ang kanilang mga ulo at tumingin sa walang tigil na pagsabog na nagmumula sa itaas, pati na rin ang mahinang nakikitang mga alon ng enerhiya. Sa sandaling ito, may bakas ng takot sa mga mukha ng mga War Kings na ito. Iyon ay dahil alam nila na hanggat ang Grand Defensive Formation ay nawasak, malamang na mawalan sila ng buhay. Parang dumating na ang mga taga-Azure Palace. Si Ziyang Hong, na dati nang nakilala si Xingju, ay kabilang din sa kanila. Isa pa, kasalukuyang nagtatanong siya sa isang magandang babaeng nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pulang damit. Tungkol naman sa magandang babaeng nasa katanghaliang gulang na ito, siya ang Valley Master ng Sunset Cloud Valley. Makatiyak ka, ang Grand Formation ng Sunset Cloud Valley ng ating Sunset Cloud Valley ay personal na itinayo ng ating unang Valley Master. Sa lakas ng Azure Palace, hindi nila ito malalampasan. Nang marinig ang tanong ni Ziyang Hong, ang Sunset ang Valley Master ng Cloud Valley ay sadyang nagtaas ng boses at sinabi sa kanya. Nais din niyang bigyan ng mga War Kings na ito ng lakas ng kumpiyansa. Syempre. Ang unang henerasyong Valley Master ng Sunset Cloud Valley ay isang makapangyarihang War Emperor. Isang mahusay na pormasayon na inilatag ng isang makapangyarihang War Emperor. Isang engranding pormasayon na itinayo ng isang eksperto sa ganoong antas, paano ang mga basurang iyon mula sa posibleng masira ito ng Azure Palace? Oo naman, pagkatapos marinig ang mga salita ng Valley Master ng Sunset Cloud Valley, lahat ng mga eksperto na naruroon ay nagsimulang mambola sa kanya. Matapos marinig ang pagsang-ayon ng karamihan, isang kampante ng ngiti ang lumitaw sa mukha ng Valley Master ng Sunset Cloud Valley. Kung ikukumpara sa mga taong iyon, lubos siyang nagtitiwala sa Valley Master ng Sunset Cloud Valley. Gayunpaman, hindi niya alam na malapit nang masira ang kanyang kumpiyansa.